Napag-usapan na nga natin ang introduction ng mga participants ng Martial Tournament at ngayon naman pag-uusapan natin ang interaction ni Rimuru sa mga participants dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Since na-introduce na nga ang lahat, turn na ito nitong si Rimuru para mag-step up at magbigay ng kanyang intro. Nakalimutan nitong si Rimuru na mag-prepare nitong kanyang speech. Kaya ngayon hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Pero ayaw niya naman na magmukha siyang nagpapanik. Kaya ang ginawa niya inikalma niya muna ang kanyang sarili. Pagkatapos nun naglakad na papunta sa may arena itong si Rimuru. Sobrang lakas na naging hiyawan nitong mga tao na naandito nung nakita nila ang entrance nitong Demon Lord. Then nagsalita itong si Rimuru. Nagsalita siya in a very dignified manner na deserving ng respect bilang isang Demon Lord. Naisip niya na bigyan ng konting excitement itong mga participants sa may competition na ito. Kaya sabi niya sa kanila kapag nakasurvive daw itong mga participants until the end of the day at kapag nagawa daw nito mga ito na maipanalo ang final rounds bibigyan niya daw sila ng pabuya. Then tumingin itong si Rimuru kay Masayuki at nagsalita naman siya dito na kapag nagawa daw nitong si Masayuki na manalo iaalaw niya daw ito na i-challenge siya mismo. Then tiningnan nitong si Rimuru ang kasama ni Masayuki na nagkangalan na Jinrai. Ito yung tinatawag nga na The Mad Wolf. Tinanong ito nitong si Rimuru kung meron daw ba itong kahit na anong request. Nung nakita ni Sokka na tinanong ito ni Rimuru dinala niya dito ang mic at nagsalita itong si Jinrai sa kanila. Sabi ni Jinrai hindi niya daw in-expect na kakausapin siya nitong Demon Lord na ito. Pero ang gusto niya lang daw ngayon ang matulungan itong si Masayuki. Alam niya daw na hindi niya kayang mag-champion sa may tournament na ito. Pero sigurado daw siya na tatalunin itong si Masayuki itong si Demon Lord Rimuru. Ngumiti naman itong si Rimuru sa sinabi nitong si Jinrai sa kanya at nagsalita siya. Sabi ni Rimuru okay daw dahil nagpakita daw ng sportsmanship itong si Jinrai sa kanya bibigyan niya daw ito ng isang reward kahit ano daw ang magiging resulta ng mga mangyayaring battles. Ipapag-prepare niya daw ito ng bagong weapon at armor set. I-consider daw ito nitong si Jinrai na token ng kanyang respect dahil nakita niya daw na isa itong magaling na warrior. Ang gusto dito nitong si Rimuru makuha niya ang favor nitong mga tao. Kaya gusto niyang bigyan ng regalo itong si Jinrai. Isa kasi sa mga dahilan itong team nila Masayuki kung bakit napakaraming tao ang umattend sa may Tempest Martial Tournament. Dahil gusto nga nila ito na makita na nakikipaglaban. Nag-reply naman itong si Jinrai kay Rimuru. Sabi niya kung bibigyan daw siya nitong Demon Lord na ito tatanggapin niya daw yon bilang isang regalo. Pero wag daw isipin itong si Demon Lord Rimuru na tumatanggap siya ng suhol. Then ang kinausap naman itong si Rimuru ngayon itong Flowing Swordsman na Guy ang pangalan. Tiningnan lang ito nitong si Rimuru. Then itong si Guy na ang nagsimula ng kanilang conversation. Sabi ni Guy mas malakas daw siya compared dun sa may hero na kinausap nitong si Demon Lord Rimuru kanina. Kaya kapag daw ba siyang nanalo bibigyan din ba siya ng chance na maka-challenge siya sa kanya. Nagulat dito itong si Rimuru kasi ang lakas daw ng loob nitong swordsman na ito. Pero ang nag-reply dito itong si Diablo. Referee lang itong si Diablo sa may side pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaya nagsalita siya. Sabi ni Diablo napaka-rude daw nitong request na ito. Kung gusto daw talaga ni Guy na makalaban si Lord Rimuru talunin daw muna siya nito after nito na mag-champion. Kapag nagawa daw siyang talunin nitong si Guy sa kanilang magiging battle itong si Diablo daw mismo ang magre-request kay Lord Rimuru na i-allow itong si Guy na makapag-challenge sa kanya. Then nag-reply din itong si Rimuru kay Guy. Sabi ni Rimuru sa kanya meron na daw kasi siya na pangakuan at yun daw itong hero na si Masayuki. Pero kung meron pa daw mga nandito na gusto mag-challenge sa kanya labanan daw muna nitong mga ito ang kanyang Big Four. At kapag natalo daw nitong mga ito ang The Big Four niya tatanggapin niya na daw ang kanilang mga challenges. Basically kailangan daw muna nitong mga ito na patunayan na worthy sila na kalabanin. Wala talaga si Rimuru balak na mag-establish ng The Big Four niya nung una. Pero it turned out na marami pala siyang pwede maging benefits nang dahil dito. Kaya inipush na rin ito nitong si Rimuru. Then bigla nagsalita uli itong si Guy dito. Napaka-disrespectful nitong response nito. Kasi sabi ni Guy tumatakas daw sa kanya itong Demon Lord na ito. Pero okay daw kasi tatalunin niya naman daw lahat ng mga naan dito. Maging itong hero daw na si Masayuki or yung Demon
panahon na referee kasama nitong si Demon Lord Rimuru. Ang lahat daw ng mga ito ay papaluhurin niya sa may harapan niya pagkatapos nila maglaban. Napailing na lang itong si Rimuru dito dahil masyado daw mayabang itong participant na ito. Nagdadaldal daw agad ito hindi pa nga daw siya nananalo kaya napilitan mag-respond itong si Rimuru sa kanya na okay daw. Kapag nanalo daw itong si Guy sa may tournament na ito pwede daw ito na mag-challenge sa kanya directly. Binibigyan niya daw ito ngayon ng special right kapag ito ay nanalo. Kaya ngayon tumigil na itong si Guy. Sinabi niya na lang kay Rimuru na tupadin daw sana nitong si Demon Lord Rimuru ang ipinangako niya sa kanya. Ngayon itong sila Bovix at Equix naman ang tiningnan nitong si Rimuru dito at sinabi niya sa kanila na nag-expect daw siya ng magandang performance sa may dalawang ito. Kahit naman daw hindi nila magawa na manalo ngayon dito sa may arena pero at least ay magpakita man lang daw itong dalawang ito ng magandang laban kasi tandaan daw nila na silang dalawa ay magiging mga boss ng kanilang labyrinth kaya wag daw silang i-disappoint nito mga ito. Dito mukhang nagbibigay ng threat sa kanila itong si Rimuru pero dapat lang naman kasi nilang galingan ang kanilang mga performance kasi hindi daw pwede makita ng mga manonood ngayon na nagkakalat itong dalawang ito kasi kapag nangyari yon magiging joke itong labyrinth nila. Nagreply naman itong si Bovix na una. Sabi niya masusunod daw itong si Lord Rimuru gamit daw ang pangalan niya na ibinigay nito sa kanya na Bovix ipinapangako niya daw na hindi niya dudumihan ang pangalan nitong si Lord Rimuru sa may battle. Na nagreply din itong si Equix. Sabi niya naman nangangako rin daw siya na bibigyan daw nila itong si Lord Rimuru ng honor at glory. Bilang member daw ng kanilang nation ipapakita daw nila kung gaano kalakas ang kanilang mga powers. Sa tingin nitong si Rimuru walang chance na manalo itong dalawang to. Pero okay lang naman daw yon. Dan ang tiningnan naman ngayon nitong si Rimuru yung Lion Mask na participant. Ang sinabi nilang dito wag daw ito maging reckless sa pakikipaglaban. Baka daw kasi mag-cause ito ng malaking distraction. Nagreply naman itong Lion Mask na ito na bakit daw parang unti ng message sa kanya nitong si Demon Lord Rimuru. Pero sabi ni Rimuru okay na daw kasi yon. Wala naman kasing masasabi itong si Rimuru sa kanya. Hindi niya naman daw ito pwedeng sabihan na mag-withdraw na lang ito. Kaya sinabihan niya na lang ito ng good luck. I-cheer niya daw itong si Carrion depende sa magiging katapat nito sa mga magiging laban. Kapag ang kalaban daw nito itong si Gopta parang kawawa naman daw masyado yung kanilang maliit na goblin. Kaya sana daw ang maitapat dito ay ang hero na si Masayuki para makapanood naman daw sila ng isang magandang battle. Hindi daw pwedeng ma-expose ang tunay na identity nitong si former Demon Lord Carrion kasi kapag nangyari daw yon baka mawala daw sa kanila ang tiwala ng mga tao, especially ng mga umattend ng martial tournament na ito. Kaya sana daw walang problema na mangyari. Dan ang tiningnan naman ngayon itong si Rimuru itong si Gopta. Sabi ni Rimuru great job daw dahil nakaabot daw itong si Gopta dito. Tapos magre-reply pa lang sana itong si Gopta sa kanya. Kaso lang kinat-off na ito nitong si Rimuru at sinabihan niya ito na naniniwala daw siya na kaya itong ipanalo nitong si Gopta. Kaya good luck daw. Hindi na pinagreklamo nitong si Rimuru itong si Gopta sa may stage. Kaya hindi niya na ito binigyan ng chance para makapagsalita pa ito. Kawawa naman itong ating paboritong goblin. Dan ang last naman na kinausap nitong si Rimuru itong si Geld. Sabi ni Rimuru isa daw itong malakas na orc. Gusto niya daw na gamitin ni Geld ang kanyang powers para manalo dito sa may tournament battles. At tumugon naman itong si Geld sa kanya na masusunod daw. Nag-expect itong si Rimuru na magandang performance. So hindi pa pala natin dito mapapag-usapan yung battles. Basically interactions lang ito nitong si Rimuru dun sa mga participants bago sila maglaban-laban. Dan ngayon pag-usapan naman natin ang bawat mga matchups. 2 araw hahatiin itong tournament na ito. Ang quarter and semifinals ay gaganapin na ngayon. Dan ang championship naman ay kinaumagahan. Again ito ang ating mga matchups. Ang first match sa pagitan nitong sila Bovix at Equix. Ang second match naman sa pagitan nitong sila Masayuki at Jinrai. Dan ang third match sa pagitan nitong sila Guy at Gopta. Tapos ang fourth match naman sa pagitan nitong sila Geld at Lion Mask. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.